day. I've been held in your hand from the moment that I wake up till I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will let me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, yes, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing
Okay, so magandang gabi po sa inyong lahat dito sa Pilipinas at isang mapagpalang araw naman sa lahat ng mga nasa ibayong dagat na ito ay naaabot ng tinig. At salamat sa Diyos sa pagkakataon na ito ay muli po tayong magsama-sama upang patuloy na buuin ang ating pagkatao na maging isa sa harapan ng Diyos at patuloy na buksan ang ating mga kaisipan upang lahat ng mga katotohanan na ito ay marinig po natin ay ito ay magkakaroon ng katuparan sa buhay natin. At hindi lamang ito magsilbing isang aral, kundi isang katotohanan na kinakailangan po natin na trabahuin, gaya ng sinabi ni Pablo, that worketh your salvation with fear and trembling. Kaya sa oras na ito ay ating pong buksan ang ating kaisipan. Hayaan natin na ito ay lumampas tayo within our limitation. Dahil ang lahat ng katotohanan, it stand beyond our limitation. Kaya kapag nasa loob tayo ng ating limitation, marami tayong marami tayong mga justification sa ating mga buhay, kaya di natin nakikita o nararanasan ang bawat mga katotohanan na pagkilos ng Diyos dahil doon sa ating pong sariling katwiran na ito ay natagpuan natin dahil doon sa righteousness of the law. Kaya sa oras na ito ay muli ang ating pong pag-aaralan ay isang katotohanan na kailangan po natin mapag-unawaan, na ito ay matatagpuan sa 1 John chapter 4 verse 7 hanggang 12. Basahin ko po sa inyo sa English version. Beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not knoweth not God, for God is love. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. No man has seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us. Father, we thank you for this scripture that you have opened unto us today. We pray, dear God, to continue unveil all the truth behind all this written scripture upang patuloy, Panginoon, na masilayan po namin ang bawat mga katotohanan na hindi kayang arukin o abutin ng kaisipan ng tao. Lord God Almighty, at ito, Diyos, ay hindi lamang darating sa amin, Lord, na marinig namin o bilang katuruan, Panginoon, kundi ito, Diyos, ay maging buhay para sa amin, Panginoon, Lord God, na may kapangyarihan upang patuloy na ito ay magiging tagumpay namin sa patuloy na paglalakbay namin sa daigdig na ito hanggang sa pagdating ng hangganan ng lahat ng bagay. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya, even the presence of all your heavenly hosts, na pinamumunuan ni Angel Michael, Angel Gabriel, na patuloy na sila ang pumuprotekta sa bawat isa sa amin, Panginoon Lord God Almighty, na saan man ang mga kapatid na ito ay nakikinig, Panginoon, at kung saan abutin ng tinig na ito, Panginoon, ay nandun, Panginoon Lord God Almighty, ang mga proteksyon ng iyong mga mandirigmang anghel at lahat ng mga horses and chariot of fire upang patuloy, Panginoon, ng katotohanan ay hindi po ito parang hangin na ito, Diyos, ay nawawala, bagkus ito, Panginoon, ay masisilayan sa bawat mga buhay, Lord, nang makakarinig, Panginoon. And I pray na bawat makakarinig, Panginoon, ay gamitin mo upang ang lahat ng katotohanan ay makaabot sa buong mundo, Panginoon Lord God Almighty. Salamat po at sa pagkakataon na ito na meron po kaming pagkakataon, Panginoon, na trabahuin ang lahat ng ito sa aming mga buhay.
Hayaan mo, Panginoon, na ito, Diyos, ay magbigay kaluwalhatian sa iyo ngayon at magpakailanman. Salamat po at patuloy na binapakuran ko ang lahat, Panginoon, ng 7 coals of fire from heaven at patuloy na pinagliliyab ko ang apoy, kalakip, Panginoon, ng mga salita na mahahayag. Ang apoy na galing sa iyo, Panginoon, na manuot sa bawat kalamnan ng lahat, Panginoon, na ito, Diyos, ay manuot maging sa kanilang kaisipan, Panginoon, even the dividing of soul and spirit, O God Almighty, it penetrates, Lord, even the marrows and the bones. Father, we thank you, we give you praise, glory, and honor, the most wonderful name, Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Okay. So, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay hinggil po sa the reality of God's love. So, kailangan po malaman po natin ang kahulugan ng tunay na pag-ibig. Dahil sa mundong ito, kung makikinig po tayo sa lahat ng mga tagapagturo, bukang bibig ng tao yung salitang pag-ibig. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, sabi nila, kailangan tayo ay mag-ibigan. Yun yung laging naririnig. At ito ay sa bawat mga gawain ay yun po ang bukang bibig ng lahat. Pero ano ba ang talagang kahulugan ng pag-ibig ng Diyos? Ano po? Dahil ito ba ay kayang arukin ng tao na makamtan ito sa aming kapanganakan? Actually po, hindi po. Dahil kailangan maunawaan natin kung ano ang pagkakaiba ng pag-ibig o pag-ibig at pagmamahal. Dahil yung pag-ibig, kung titingnan po natin ay love. Meron pong mga 8 uri ng love nandito sa nakatala sa mga Hebrew word, pero 3 yung mga nandoon po sa mga scripture. Ito po yung tinatawag na ng mga matatalino na eros love, filial love, at saka agape love. So yung eros love ay ito yung ibig sabihin, ito yung sexual passion. Ang ibig sabihin nito, dito kumikilos yung eros, at yung philia ay ito yung deep friendly. Ibig pong sabihin or yung philia ay ito yung affectionate love ang ibig sabihin nito. So, yung dalawa, that eros and philia, ay it operates through the emotions ng tao. Kaya, sa Tagalog, ay merong iisang kahulugan nito. Whether it is eros or philia. Ang tawag dito sa mundong ito ay pagmamahal. So, pagmamahal ay hindi po kaparehas sa pag-ibig. Kaya lamang, ang mundong ito, kapag magsalita, pinagsasama nila yung pag-ibig at pagmamahal. Dahil yung pag-ibig, ito ay galing sa Diyos. Ito yung tinatawag na agape love. No? Yung supernatural love from God. So, ibig sabihin na yung pag-ibig ay nung ipanganak tayo, ay wala sa atin ito. Hindi natin nakagisnan sa buong mundo, kahit na bukang bibig ng tao dahil sa nababasa sa Biblia, ngunit sa katotohanan, kailanman hindi nagkaroon ng pag-ooperate ng tao sa pamagitan ng pag-ibig, kundi pagmamahal lang. Dahil ang tao, bilang tayo po yung mga Gentile by nature, tayo ay nung nagkasala ang ating ninuno, na wala po yung puso or spirit na ibinigay ng Diyos. Kaya nung likhain niya ang tao, sa kanyang pag-ibig ng nilikha niya, kaya 3 partes ang kanyang pagkalikha, spirit, soul, and body. So, ibig sabihin, na-create niya ang tao sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Kaya lang nasira yon nung nagkasala ang ating ninuno, kaya yung puso ay bumalik po sa Diyos, which is the spirit from God. Kaya nagmistulang patay na ang mga tao, kaya ang kumikilos na lamang sa tao bilang kaluluwa ay yung pong emosyon. At dito po nanggagaling yung salitang eros at philia. Emotional activation or tinatawag na affectionate love. Pagmamahal ang ibig sabihin nun.
So, yung pag-ibig ay ito po ay galing sa Diyos. Kaya kung titingnan po natin na noong ang Diyos ay kanya pong in-establish ang great nation sa pamamagitan ng panahon ni Abraham, ay dito ay na-establish niya yung great nation bilang kanyang bayan. So, alalahanin natin na yung paglikha ng Diyos sa kanyang bayan ay nilikha niya sa pamamagitan ng pag-ibig. Ito po yung pagkalikha ng mga nasyon na ito. Kaya makikita po natin na habang naglalakbay sila sa daigdig na ito, andoon ang buhay na Diyos na nagbabantay sa kanila. Kaya kahit na dumating sila doon sa kaparangan, sa wilderness, kapag mainit ang panahon, dahil sa wilderness noon sa disyerto, ay talagang napakainit. Pero ginagawa ng Panginoon ay nagpapadala siya ng clouds para hindi sila mainitan. At kapag malamig ng gabi naman, ay andon yung pillar of fire na dinadala ng Panginoon. Ganun po yung pag-ibig ng Diyos. Kaya sila po ay binabantayan at dinadala ng Diyos. Kaya nung kanilang paglabas sa Ehipto, ay dito po ibinigay ng Diyos yung batas kay Moses na ito yung kanilang tuntunin bilang sila po ay namumuhay sa physical na katawan. Kaya po ibinigay ng Diyos ito upang ito yung kanilang pamantayan bilang mga bayan ng Diyos. Kaya dito ay naglakbay sila through the law of Moses, na ito yung tinatawag na Torah law or dito sa Old Testament na Torah book. So makikita po natin na nung ibigay ng Panginoon yung pong tinanong yung mga Pharisees kung ano ang dakilang pag-ibig. Kung ano ang sabi nila, and one of the scribes came, and having heard them reasoning together and perceiving that he had answered them well, asked him, what is the first commandment of all? And Jesus answered him, the first of all the commandments is, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. And the second is like, namely, this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandments greater than this. So, makikita po natin na ito nung dumating ang Panginoong Yesus dito, ito yung nakita niya sa kanyang bayan. Noong nagkasala ang kanyang bayan at kanilang trinansgress, yung batas na ibinigay ng Diyos kay Moses, ay dito na po nahulog sila sa mundo na ating pong kinagisnan. Kaya po, ang dumating sa kanila, dahil sabi ng banal na kasulatan, na yung sumpa sa kanilang pag-disobey, ay dito dumating sa kanila yung sumpa. At alam niyo po, yung curse of the law, ang ibig pong sabihin, ay yun po, ay kamatayan. Kamatayan ang ibig pong sabihin. Genesis chapter 2 and Genesis chapter 3. Mababasa po natin yon. Kaya doon, nung nagkasala ang bayan ng Diyos, yung pag-ibig, na dito sila naibangon or na-establish, ay dito ay naputol. Dahil nung nahulog sila sa mundo na kinagisnan natin, dito na po na-focus yung kanila pong affection sa mga bagay na ito'y kinagisnan natin. Kaya nga, sabi ng Panginoon sa kanyang bayan,
Ang sabi niya sa Matthew chapter 6, verse 9, lay not up for yourself treasure upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourself treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Kung nasaan yung kayamanan mo, ay nandun na rin yung iyong puso. Kaya dito, sabi ng Panginoon sa kanila, na sa verse 26, behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are you not much better than they? Which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? And why take you thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one dish. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or withal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. But seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So makita po natin na noong nahulog na po sila sa mundo na kinagisnan po natin, dito na tayo ipinanganak, itong bayan ng Diyos ay nawala sila doon sa pag-ibig ng Diyos. Yung kanilang paglalakbay, nahiwalay sila sa pag-ibig ng Diyos. Kaya po, dito na po, nagbukas sa kanila yung kanilang emosyon para yung ating pong, dito po na yung nahubog ng ating affection, ay ganun na rin sila. Kaya yung pagmamahal nila, na imbes na pag-ibig nila sa Diyos, ay napalitan ng pagmamahal dahil sa mundo na ating pong nakagisnan. So, yun po yung ibig pong sabihin. Kaya magkikita po natin na nung nahiwalay na sila sa Diyos at nanahimik na ang Panginoon, nawala na sila sa proteksyon ng Diyos. Kaya maraming nagkakasakit, marami nang nagkakaproblema, nagkakagulo, katulad na natin sila bilang Gentile by nature, na andun yung pagkakawatak-watak, pag-aaway-away, pagkakabahabahagi. Kaya nagkaroon na ng yung mga iba ay demon possessed. Kaya anong sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 10, ang sabi niya, go and preach the kingdom of God is at hand. Heal the sick. Diba? Raise the dead. Casting out demons. So, itong sinabi ng Panginoon ay upang yung kanyang bayan ay darating sa kanila yung kalayaan. Kaya dito, nakikita natin na nung tinanong ng isang eskribas kung ano ang unang commandments na kinakailangan na masundin. Kaya sinabi ng Panginoon na ito, sabi niya, O Israel, ang utos, sabi niya, dakilang utos, the great commandments, to love your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and to love your neighbor as you love yourself. So, ibig pong sabihin, na itong commandments na ito ay naka-address sa Israel nung nandito po ang Panginoon. Hindi po naka-address sa atin because never na tayo po ay pinanganak sa pag-ibig, kundi pinanganak tayo sa pagmamahal. Emotion, ang ibig pong sabihin. Kaya ito yung sinabi ng Panginoon sa kanila dahil yung pong nabuo nila dito sa mundong kinaroroonan natin ay yung kanilang affection sa mga bagay nandito sa mundong kinagisnan natin.
Kaya sabi ng Panginoon, sabi niya, upang lahat ng ito, sabi niya, ay makamtan ninyo, sabi niya, hanapin niyo muna ang kaharian ng Diyos. Diba? Seek you first the kingdom of God. Hindi po ibig sabihin na na unahin muna ang Diyos. Hindi po. Seek you first the kingdom of God. Ibig sabihin, hanapin muna nila yung kaharian ng Diyos na dito ay nahiwalay sila dahil sa kanilang pagsuway. Dahil dumating sa kanila ang kamatayan because of the curse of the law. Death ang ibig sabihin, curse of the law. At ang sabi niya, at kanyang katwiran, at lahat ng ito ay bibigay sa inyo. So, ibig pong sabihin na yung kanilang minimithi dito, nung sila ay nahiwalay sa pag-ibig ng Diyos, ay ibig sabihin, sabi ng Panginoon sa kanila, kapag natagpuan ninyo, lahat ng yan na nakikita ninyo, maging yung mga hinahanap ng mga hintil, ay idadagdag lang sa inyo. It is a reward for you. Kaya makikita po ninyo na dito, bakit sinabi ng Panginoon na ang commandments is love your God with all your heart and with all your soul. Di ba? Dahil dito po ay binigyan na ng Panginoon sila ng instruksyon na pagdating ng kanilang kalayaan at kalayaan ay papasok sila sa day of regeneration na kung saan ay dito na nila muli mabubuo at matatanggap ang tunay na pag-ibig na galing sa Diyos. Dahil yung dispensation of grace, the grace of God, ay yun yung pag-ibig ng Diyos. Na ito'y naghihintay sa kanila for their regeneration. Kaya sinabi ng Panginoon na pagpasok nila dito sa day of regeneration, kailangan na yung buong pagkatao nila, their heart, their soul, their mind, and their strength, ay ito ay lahat nito ay iibig sa Diyos. Dahil yung love na agape, sa Tagalog ay pag-ibig. Pero yung pong affectionate love or philia or eros ay pagmamahal. Yun po. Kaya po, kinakailangan na makalaya sila dahil yung kanilang affection na nabuo sa kanila, na ito na rin ay ini-address nila sa Diyos bilang sila'y mga Jewish people, ay hindi po ito aabot doon sa qualification nila to enter into the day of regeneration. Kaya pagpasok nila doon, mababago na ito. Yung kanilang pagmamahal, it will turn into a love of God. Yun po yung ibig pong sabihin. Kaya ito yung pinag-uutos ng Diyos. Maging doon sa, nung Deuteronomy chapter 6, ay ibinigay na ng Diyos itong utos na ito. To love your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. Ibinigay na. Kaya lang, dito na sa pagpasok nila, sa day of regeneration, ay naidagdag na yung pangalawang utos. To love your neighbor as you love yourself. Bakit? Dahil yung pagpasok nila in the day of regeneration, sabi ng Panginoon na kayo ay aking mga tupa at ilalagay ko kayo sa isang kural. Ngunit meron pa akong mga tupa na wala rito at tatawagin ko rin sila para dito ay sasama sila. So ibig pong sabihin na yung pagpasok nila, ito na rin yung pagkakataon na ang mga hintil na katulad natin ay nabigyan ng pagkakataon na makapasok in His kingdom. Kaya po, yung ibig sabihin na kailangan, since na noong wala pa itong mga Gentiles, ang tingin ng mga Israelitas, mga Jewish people sa atin ay puro mga kaaway. Kaya hindi na po, doon sa day of regeneration, ay mapapabilang na. Kaya yung Hudyo at yung Gentile ay maging isa na lang sa piling ng Panginoong Hesus. Kaya makikita po natin na
alam ng Diyos na maraming nagmamahal sa Kanya. Pero never na umibig sila sa Kanya, kundi nagmamahal lang. Lalo na higit sa atin mga Gentile by nature, kaya ibinukas ng Panginoon, nung ibukas ng Panginoon ang pintuan ng bilangguan, the kingdom of Satan, upang makalabas na ang kanyang bayan. Dahil tapos na, it is finished. Ibig sabihin, yung batas na ito'y nagdala sa kanila ng sumpa o kamatayan, ito ay naabulis na niya, which is the scripture. At malaya na silang humakbang palabas tungo sa day of regeneration, which is the dispensation, pagpasok sa dispensation of grace. Kaya lang, yun nga yung sinabi ko nung last na BS ko, na nung nabuksan yung pintuan, hinihimok din tayo. Tinatanong kung sasama rin tayong lalabas. Since na wala ng pintuan, wala ng hadlang, yung lalabasan, sabi ng Panginoon, kayo, gusto nyo rin bang lumabas? Kayo'y mga hintil. So, ibig sabihin, hindi tayo pinipilit ng Diyos, kundi tinatanong tayo. At yung ating pong kasagutan ay magmumula po sa ating freedom of choice. Kung gusto mong lumabas o hindi. Yun po yung katotohanan. At kung tayo po ay lalabas, ibig pong sabihin, gaya ng BS ko nung last Wednesday, na kailangan matawid yung border o boundary upang yung pagtawid mo rito sa boundary ay dito muna makakamtan yung tunay na pag-ibig. Dahil yung pagmamahal ay mapapalitan na ng pag-ibig. Dahil yung emotion po natin, pagpasok natin sa piling ng Diyos, ay hindi na po tayo mag-ooperate through our emotion. But we are going to operate through the Spirit of God. Na ito yung pinakapuso natin na ibinigay ng Diyos, the Holy Ghost. So dito na po tayo mag-ooperate. Kaya pag nakamtan natin, the grace of God, which is the Holy Ghost, ito na yung pag-ibig, na tayo ay mamuhay sa pag-ibig ng Diyos na sama-sama. Kaya, just imagine na ang nangyayari sa buong mundo. Alam ng lahat sa nag-aaral sa Bible School na ang Diyos ay pag-ibig. Kaya ipinapangaral, magmahalan kayo, mag-ibigan kayo dahil ang Diyos ay pag-ibig. Pero kung titingnan po natin, nasaan yung pag-ibig? Diba? Kasi yung pag-ibig, hindi po ito pwedeng makipag-ugnay ang pagkakabahabahagi. Hindi po ito pwede ang pagkakampi-kampi. At hindi rin angkop na mayroong iba't ibang mga organization na dito ay maghati-hati sa dapat na mga tao na bubuuin ng pag-ibig maging isang tao. Kaya yun yung malaking diferensya. Yung pag-ibig, kaya kung wala pa sa iyo, hindi ka pa nakapasok in the presence of the risen Christ, ibig sabihin, nag-ooperate tayo sa pagmamahal. Ang magdadala lang tayo sa presence ng Panginoon ay yung sinabi ng banal na kasulatan na ang sabi niya, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ibig pong sabihin, yung fear is a deep respect to God. A reverence. Kaya kung may pagmamahal ka 100%,
at meron kang pagmamahal sa Kanya or reverence to God or deep respect to God, ay kinakailangan sumuko ka sa Kanya. Tumawid ka muna dahil ang naging boundary at hadlang ng lahat ng mga tao ay yung pong Biblia. Gaya ang sinabi ko nung nakaraan, yung Biblia po, dahil hindi po nila nakita yung pong labasan nila para makamtan nila, matagpuan yung pag-ibig ng Diyos at mapalitan yung kanilang pagmamahal. Na ito yung pagmamahal ay pwedeng mabago at mapalitan ng pagkamuhi, pagkagalit, panlalamig. Kaya makikita ninyo na ang dami-daming mga Kristiyano kuno, di ba, na naglalakbay sa daigdig na ito. Pero makikita mo, nagkakabahabahagi. Bakit? Dahil kung titingnan mo, kung ang grupo ng JIL lang. At sasabihin, iba kayo kasing pamilya, pero magkakapatid tayo kay Kristo. Sinong may sabi sa inyo na magkakapatid tayo kay Kristo kung kayo ay ibang pamilya? Kaya nga lagi kong sinasabi na kung tayo po ay magkakapatid, hindi na po ibig sabihin na nahati-hati ang katawan sa pamamagitan ng mga organisasyon. Dahil inuulit ko po sa inyo, walang kinalaman ang organisasyon hinggil sa kaligtasan na dala ng Panginoon. Dahil yung organisasyon ay ito, ang kanyang layunin lamang ay upang magkaroon ng lisensya concerning the law of the land. Para hindi po tayo mahatulan ng illegal assembly. So yung po ang ibig sabihin. Kaya lang, ang problema, naging kingdom yung organization because of theological tradition. At ginamit na ang pangalan ng Panginoong Hesus upang lamang maitanyag yung organization. Kaya, kung minsan, hindi lang minsan, maraming magsasabi na pabayaan mo sila, Pastor, dahil yun yung pagkatawag nila sa Diyos. Diba? Kung sila'y mga baptista na, sasabihin, pabayaan mo dahil yan yung pagkatawag sa Diyos. Sinong may sabi na tinawag sila sa Diyos para doon sila manatili sa isang organization na hindi kumikilala sa Diyos, kundi nakakaalam lang sa Diyos dahil doon sa theological tradition. Kaya po, sinasabi ko na once na ang buong kapulungan, buong mundo ay nakapasok sa pag-ibig ng Diyos, ibig pong sabihin, wala na po yung mga organization na pangalan. Hindi na, ngayon, kung ikaw ay wala pa, nasa pagmamahal ka lang, natutuwa ka, nagagalak ka kapag makita mo na ang dami mong miyembro. Kaya pinapangalanda kang kaya merong mega church at mga sasabihin na sila ay maraming mga Kristiyanong tagasunod, yung kanilang iglesia. Makikita nyo, ibang iglesia sila at ibang iglesia yung kabila. So yun po yung ibig pong sabihin na kung pag-ibig, pagmamahal pa lang ang meron sa iyo, na ito ay nabuo mo because of the Bible, sa nabasa mo, concerning yung pong kaatauhan ng Diyos, His deity, at yung kanyang pag-ibig, kaya ka minahal mo siya. Hindi mo kayang ibigin dahil ang pag-ibig ay galing lamang sa Diyos. Kaya minahal mo siya. Ang problema, once na magpagmamahal lang ang meron sa iyo, ay ang iyong itinatanyag sa sinasabing paglilingkod mo ay yung organization na ito ay itinayo mo. Makikita po ninyo, sa buong mundo, ang dami-daming uri ng organization. At ang nakikita ng mga tao ay hindi si Jesus, kundi yung mga taong tumatayo, yung mga leader. Lalo na kung sinasabi,
na yung darating si Bishop, nagbubunyi yung mga tao. Ayan Doctor of Theology, Doctor of Divinity. Pero maliwanag po sa banal na kasulatan na kahit na anong titulo meron ka, by the standard of men, hindi ka pa rin nakatawid. Ang sabi ng Panginoon dito ay, hindi kaligtasan ang dala ninyo, kundi upang bulagin ang mga tao. Kaya nga sinabi ng Panginoon ng mga Pharisees, which is the perfect teacher of the law, na talagang matalino sila when it comes to the law of God. Pero sabi ng Panginoon na kayo ay mga bulag. At kung akayin ninyo ang mga bulag at ikaw ay bulag, saan kayo mahuhulog? Kaya sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa mga libadura ng mga Paraseyo. Ibig sabihin, the doctrine of men. Dahil kung hindi kayo makakalampas, sabi ng Panginoon, sa katwiran ng mga Pharisees, pare-parehas kayo di makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya dito po nagkaroon po ng self-righteousness ng tao because of the theological tradition, because of the Bible. Noong napasa nila, at kung sino-sinong mga author ang kanila pong pinagbatayan, ang akala nila ay naglilingkod sila sa Diyos. Kaya nga merong isang grupo na pumunta rito, at ang sabi nila sa akin, Pastor, pwede po bang makipag-sharean kami ng kaunti? Sabi ko, ano bang grupo kayo? At sinabi nga dito kami. At sabi ko, kayo ay mga religion. Sabi ko, maganda yung ginagawa nyo. I appreciate yung effort ninyo na dalhin bahay-bahay yung gusto ninyong imulat sa mga tao. Pero sabi ko, saliksikin pa ninyo yung katotohanan. Dahil kung hindi ninyo nauunawaan kung ano yung mga ipinaglalaban ninyo, hindi kaligtasan ang dala ninyo sa mga tao, kundi upang sila ay mabulag at di na nila makita ang landas na tutungo sa kaharian ng Diyos. Kaya yun yung sabi ko. Kaya sabi nila, Pastor, nasulat sa Biblia, kanino ba naka-address yung nabasa ninyo? At alam nyo ba kung ano ang ating pagkatao? Tayo ay mga hintil, na wala tayong ugnayan sa Diyos nung maging yung ipanganak tayo. Kaya lamang, pag lumabas ka at tumawid ka sa boundary, dahil andun na yung Biblia, at matagpuan mo ang Panginoong Hesus, doon mo lamang may establish yung connection sa Diyos, dahil dito ay may establish ka niya na mamuhay sa kanyang pag-ibig. Kaya nga, Israel lang yung pinagsabihan ng Panginoon na love your God, ibigin mo ang Diyos mo. Kaya nilang ibigin dahil sila ay na-establish sa pangitan ng pag-ibig ng Diyos. Pero tayo, ipinanganak tayo at na-establish sa karahasan, sa pagkagalit, sa pagkamuhi, sa pagkakampi-kampi. Katwiran ng tao ang dala-dala natin, katwiran ng batas. Kaya hindi po sinabi ng Diyos na kinakailangan na humakbang tayo nung binigyan tayo ng divine amnesty upang ibigin ng Diyos. Hindi po. Dahil kailanman hindi mo kayang ibigin hanggat di mo natatagpuan the risen Christ. Kaya nga, pag tumawid ka, sumuko ka sa Kanya para makita na yung nilalaman ng iyong kaloob-looban, yung emosyon, yung affection, ito ay nakapokus 100% sa Kanya, ay doon na papasok at magtotrono ang Panginoon to dwell Himself in our mortal being, at doon na niya idadamit sa iyo yung pong kasuotan, which is the Spirit, the Holy Ghost, isuot sa iyo upang yung pagmamahal mo sa Kanya ay mapalitan ng pag-ibig.
At kapag napalitan ng pag-ibig, hindi na po mabibigo ang Diyos. Hindi ka na magiging kasiraan ng kanyang karangalan. Dahil sa pag-ibig ka na namumuhay. Hindi katulad dito sa mundo na hindi pa nakalabas, sa Biblia lang sila nabilanggo. Kaya hindi sila nakalaya mula sa kayamanan sa daigdig na ito. Kundi ito ay kalakip sa kanilang pag-aaral, pag-i-interpret ng Biblia, kalakip na po yung pagmamahal, yung pong mga material na bagay. Bakit? Dahil dito po nahubog ang ating pagmamahal. Na ito ay, nung nakita natin yung Biblia, ay nabuo po yung pagmamahal natin sa Diyos. Kaya sinasabi natin na, hallelujah, Panginoon, dahil ikaw yung nag-provide sa lahat ng ito, hindi ang Diyos ang nag-provide. Dahil ang sabi ni Pablo, whatever you do, do it for the glory of God. Kaya nga makikita po ninyo lahat na lamang ng mga bagay na ginagawa natin. Mga businesses at mga plano. Kinukumit natin sa Panginoon. Pero sabi ng Panginoon na hanapin nyo muna. Hanapin nyo ang kaharian ng Diyos. Seek ye the kingdom of God. Pero sa kanyang bayan, seek you first. Pero sa atin, seek ye. Ibig sabihin, humakbang ka at tumawid doon sa boundary para matagpuan mo the kingdom of God. Seek ye the kingdom of God and His righteousness. It is no longer the righteousness of the law na ito'y nagdala ng self-righteousness sa mga tao. Pagka sinabing self-righteousness, akala mo, nung nabasa mo ang Biblia at sumunod ka na sa mga pastor, mga bishop, at ito ay nagtuturo na, akala mo ay ikaw ay kabahagi na sa kalangitan. Hindi pa po. Kaya nga, nung sabi ng Panginoon, go and preach the gospel, ibig pong sabihin na kung tayo po ay nandito sa daigdig na ito at nasa loob tayo ng boundary which is the Bible, boundary wall, ibig pong sabihin, ang makukuha mo lang dito na kaalaman ay yung centralized na katuruan. Centralized. Kaya kung ano yung itinuturo mo sa Mountain Province, ituturo mo rin sa Mindoro, at ituturo mo rin design doon sa Samar. Hindi po. Kaya makikita nyo si Pablo, noong di pa niya natagpuan the risen Christ, sila ay nagtuturo ng centralized na doktrina, na ito yung tinatawag na theological tradition, mga traditional elders. Kaya ito ay tinuturo nila centralized sa doon sa Roma at sa Israel. Pero nung natagpuan na niya ang Panginoon, dahil nakalabas na, nakatawid na sa boundary, kaya hindi na niya yung hawak-hawak, yung katuruan na yun na centralized, yung theological tradition. Kundi, ang daladalanan niya ay yung ebanghelyo ng Panginoon na kung saan, kung ano yung kailangan, needs ng bawat mga tao sa lugar na pinupuntahan according to their culture, ay ganun po nagpapahayag si Pablo para mawin niya sila. Kaya ang sabi niya, kung ikaw ay Griego, sabi niya, ako ay magiging parang Griego na rin para mawin kita. At kung ikaw ay ganito, maging ganyan na rin ako para mawin kita. So ibig sabihin, hindi po yung itinuro niya doon sa Colossians, ay yun din ang itinuturo niya sa Thessalonica. Na kung ano yung mga kultura at mga bagay na ito ay iba rin doon sa kabila. Yun po yung tanda that we are now living
in the love of God. At hindi po doon sa doctrine of man. Kaya ang dami-dami nating kiniklaim na magabagay na magagandang mga pangako ng Diyos at mga sinasabi sa kanyang bayan. Pero yung Old Testament, the Old Testament ay tapos na pong naabulis. At kung ito ay hindi nagpatuloy sana, lahat ng mga tao sa buong mundo ay sila po sana ay guilty before God. Dahil wala na pong hahadlang sa full operation of the Spirit of God to rescue all mankind. Kaya lang dahil sa theological tradition, yun yung naging hadlang. Pagkatapos sasabihin, we pray na magkaroon ng revival sa ating bansa. Paano magkakaroon ng revival? Yung magtipon-tipon kayo ng 3 araw at may nag-iiyakan at may mga nangyayari. Sasabihin, revival na yan. Ang revival po, kung meron pong revival sa other side of the of this world, meron po sa other side. Because yung revival is giving the opportunity and the legal rights of God to exercise His legal dominion to rescue all mankind. Kaya lang dahil doon sa scripture, sa Biblia na itinuturo, maraming mga taong bulag na hindi na nakita yung lalabasan para makamtan nila at mapalitan yung kanilang pagmamahal sa pag-ibig ng Diyos. Kaya kung tayo po ay nakapasok na at pag-ibig ng Diyos ang meron na sa atin, hindi na tayo magagalak kung marami ang mga miyembro sa organization, hindi na ang kagalakan na natin ay yung pong dahil na pag-isa tayo. That God, in Ephesians chapter 1 verse 15 and 16, that God make to Himself the twain, one new man. Ibig sabihin, ang kagalakan ng lahat in the presence of God ay nabuo tayo bilang isa, bagong tao. Yun po yung kagalakan, hindi yung magagalak ka dahil ang dami mong tao, ang daming mga miyembro. Kaya may pastor na nagsabi sa akin, Pastor, kumusta na kayo? Mabuti naman, Pastor. Sabi ko, kayo kumusta na po? Sabi niya, purihin ng Panginoon dahil marami na kaming member, marami kaming naitayo na mga kapilya. Pastor, sabi ko sa kanya, sabi ko, ilang tao na ang mapapahamak dahil sa inyo? Napanganga yung pastor. Bakit pastor na mapapahamak sila? Di ba, sabi mo, maraming mga tao rito pero mga idolatros. Di ba, at yung susi, nilulunpan nila. Di ba yung sabi mo? Anong sabi ng Panginoon sa'yo? Hindi ba tulad yung sinabi niya sa kanyang bayan na mas mabuti pa sa mga Sodoma in the day of judgment than you. Sabi niya sa kanyang bayan, dahil kung ang mga Sodoma ay nalaman nila yung batas, na ito ay nalaman ninyo, sigurado hanggang ngayon nakatayo sila. Sabi ng Panginoon. Pero sabi niya, hindi nila alam yung batas, pero kayo alam nyo yung batas. Kaya you are worse than Sodoma. Diba? Yung mga taong tinutukoy mo na, sabi ko, na sila ay idolatros, ninuyanan nila yung susi, di na mabubuksan na sabi mo, they are ignorant. They do not know about the law. Kasi, naging ganyan lang sila because of the doctrine of the Roman Empire, the Roman Catholicism. Sabi ko, pero ikaw alam mo yung batas, binabasa mo yung batas. Pero, anong ginagawa mo? Ang ini-idol mo ay yung organization ninyo. That is your idol. You are worse than the idolatros. Kaya ganun ang nangyayari. Hila na organisasyon niya. At ito ay naging idolo natin. Naging idolatros tayo. It is worse than those who are really idolatros because of their ignorance. Kaya dapat magising tayo.
At kinakailangan, kung tayo po ay maglalakbay para sagipin ang mga tao, kasama ang Panginoong Isus, sasama tayo sa Panginoong Isus, siguraduhin po natin na tayo po ay na-transform, na ang pagmamahal natin ay napalitan ng pag-ibig. Siguraduhin natin. Bakit? Dahil kahit na gaano kalaki yung pagmamahal mo sa Diyos, gaano kalaki yung pagmamahal mo sa iyong kapatid, kapag ka ikaw ay na-offense, sigurado magagalit ka, sigurado aatras ka, sigurado iiwanan mo yung kapatid mo at ang Panginoon. Dahil yun yung kalikasan ng pagmamahal. Kaya nga makikita po ninyo, sa mundong ito, apart from Christ, kapag ka meron pong ikinakasal, anong sabi nila? Na tayo ay nandirito upang saksihan ang isang dibdib ng ang pagsasama ng magkarelasyon na ito na nagmamahalan. Diba? Oo, bakit hindi nila, wala pa sa kanila yung pag-ibig kundi pagmamahal. Kaya nga meron yung divorce, meron yung annulment. Dahil kahit na gaano, pag dumating yung problema, darating yung panahon na magkahiwa-hiwalay sila. Nawawala yung pag-ibig. Nawawala yung pagmamahal. Kaya po, maraming nagsabi, Pastor, iba yung kasal ni Mayor at iba yung kasal ni Pastor. Tingnan ninyo kung yung pastor ay pastor ng tradisyon, ganon na rin na ang kanilang ginagawa ay pagsamahin yung magkarelasyon. Kaya siguraduhin ninyo na yung nag-officiate sa inyo sa kasal ay mga tao na ito ay namumuhay na sa pag-ibig ng Diyos at hindi pagmamahal. Kaya kung ako yung nag-o-officiate, ang sabi ko, ito na yung panahon, ito na yung oras, na kung saan sabi ko ay putulin na ang relasyon ng dalawa. So, alam ko, mahirap nilang unawain. Bakit? Dahil once na kayo ay ikakasal na in the presence of the living God, hindi na kayo dalawa. Noong hindi pa kayo pumasok in the presence of God, dalawa kayo, magkarelasyon kayo. Nobya at nobya. Pero nung pumasok na kayo, ibig sabihin, naging isa na kayo. Hindi na kayo dalawa. Kaya wala na yung relasyon, kundi living together as one. Kaya maulit-ulit yung kasal ng mga tao dahil ikinasal sa mayor, ikakasal pa sa pastor na traditional. Kanino mo dadalhin yung ikakasal mo, ipipresent. When in fact, ikaw na pastor or reverend or bishop ay hindi ka pa rin nakapasok in the presence of the risen Christ. Pero nakapasok ka sa maraming interpretasyon ng Biblia. Kaya nga naging Doctor of Theology kayo, naging Doctor of Divinity. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, sabi nila, maraming nagsasabi, Pastor, huwag mo naman sabihin na ganyan na huwag nakakasakit. Sabihin ko po sa inyo, ang pagmamahal, ang pag-ibig ay ipinapaunawa niya sa mga taong may kamalian. Kung may nagkamali at sabihin mo, iniibig mo sila, nasaan yung pag-ibig mo? Kung hindi mo ipapaliwanag at hindi mo ihahayag yung katotohanan sa kanila. Para sabihin mo, para hindi sila masaktan. Ang lahat ng tao ay masasaktan when it comes to the reality of the truth. Ngunit yun po yung way ng Panginoon para ito ay maihayag sa kanila yung kamalian, yung pagdadala nila ng maling impormasyon sa mga tao. Kaya mga minamahal na mga kapatid, yun po yung pagkakaiba. Ang pag-ibig ng Diyos ay ito po ay babago sa lahat. At ito yung bubuo sa lahat ng mga tao maging isa, even Hudyo man o mga Gentiles. Maging isa, kaya tinatawag ito na church. Kaya hindi na po yung sasabihin na, anong church mo?
Ay yung church namin yun, ang dami namin, kayo ang liit ninyo. Nagpapayabangan pa kayo. Hindi po kompetensya ang paglilingkod sa Diyos. Kundi ito yung pagtupad natin sa mga mandato that God has given us. Kinakailangan mabuo tayo at hindi tayo mabubuo sa pamamagitan ng pagmamahal at desisyon ng katwiran ng tao. Hindi po. Ang bubuo sa atin ay ang pag-ibig ng Diyos. Because God is love. So, yun lamang po. At kailangan po na mapag-unawaan po natin. Kaya maging sa inyo na nagpaplano na mag-asawa, ikakasal, siguraduhin po ninyo na kayo ay makakapasok in the presence of God upang mabuo kayo maging isa at hindi po magkarelasyon na nagsasama. Kasi pag magkarelasyon kayo nagsasama, pag nag-away kayo, lilipad lahat ng mga plato. Pero kung kayo ay namumuhay sa pag-ibig ng Diyos, wala na pong puwang, yung galit, yung puot, yung pagkakahiwa-hiwalay. Hindi na po. Dahil kapag sabi nga ng banal na kasulatan in Romans chapter 2, na kung ikaw ay nagmamahal lang, may tendency na ikaw ay hahatol. Hahatulan mo ang kapatid mo. Ano bang ibig sabihin ng paghatol? Kapag nagkasala yung kapatid mo at iniwan mo dahil nagkasala, hatol yun. At kapag naghatol ka, sabi ng banal kasulatan sa Romans chapter 2, then, ikaw ang nagdala ng kondemnasyon sa iyong buhay. Kaya kung nagkasala, ayusin mo. Kaya nga makikita po ninyo kung bakit ko ibinubukas ang katotohanan dahil iniibig ko kayo. Kailangan na maituwid ang mga bagay na ito'y kamalian. Hindi ko sinasabi na kayo po ay walang alam hinggil sa Diyos, kundi kailangan maituwid lang yung mga kamalian na ito ay bubulag sa mga tao. Kaya maraming modern parishes ngayon. Modern Sanhedrin. Ang mga modern parishes, mga reverend, mga pastor na graduate sa Bible School, pasensyahan na po. At mga modern Sanhedrin ay ang mga bishop, mga modern Sanhedrin. Kaya nga, yung mga Sanhedrin, alam naman natin na sila po yung magbabantay sa mga tao kung sumusunod sila sa mga tradisyon. Ganon din po ang ginagawa ngayon. Binabantayan. At kapag may relay yung katotohanan sasabihin, huwag kayong maniwala doon. Pero tandaan po ninyo na ipinapahayag ko lahat ito, hindi dahil na lamang ko, kundi yun ang buhay ko. Yun yung laman ng aking buhay. Kaya salamat. Mahal ko kayong lahat. Iniibig ko kayong lahat. Kasi yung pagmamahal sa emotion yon. Pero dahil paano ko kayo iniibig? Kasi hindi ko po itinatago ang bawat mga katotohanan na ito ay natakpan ng kamalian. Kaya yun po. Kaya mahal ko kayong lahat at pasensyaan na po, sana po, usigin nyo po ito. At madali lang po mabago ang lahat. Dahil ibaba nyo muna ang sarili ninyo, tumawid muna kayo at katagpuin the risen Christ. Iwan na ninyo yung kaalaman ninyo. Kung nakita na ninyo yung pintuan, lumabas na po kayo. Tumawid na kayo at anduroon naghihintay ang Panginoon Hesus. At handa na pong mag-indwell sa iyong sarili upang damitan ka na ng kanyang Espiritu, which is the grace of God. So yun lamang po. At magandang araw at magandang gabi po sa inyong lahat. Father, thank you Lord for this day. I pray Lord God Almighty sa lahat ng mga nakakarinig at inabot ng tinig na ito. I pray Lord na kalakip ng apoy, Panginoon, mula sa kalangitan, ay ito ay magmamanifest sa kanila ngayon, papasok, Panginoon, at manunuot sa kanilang mga kalamnan, Panginoon, Lord God, even the dividing of soul and spirit, and even penetrate the bones and marrows, in the name of Jesus, the Son of the living God. Now, fire! I pray, Lord, na gamitin mo ang lahat, na mairelay ang lahat ng ito sa lahat ng mga tao sa buong mundo, bago dumating, Panginoon, ang katapusan ng lahat ng bagay.
sa daigdig nito. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon. Bendisyonan po ang lahat, even the words of their head, and multiply all the resources 1,000 folds. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.